Okay, so itutuloy na natin yung program natin. So, yung getter, setter. So, yung last tutorial natin, ito yung properties. So, class, private. So, ito yung properties natin. Kukunin natin yung name. Kasi private tong ano natin variable name. So, gagamitin natin getter and setter. So, nag-create tayo ng object. Yung object is equal to something, di ba? Dot to name. So, gagamitin natin yung dot to name. So, gagamitin natin yung property is equal to something. So, automatic na to. So, hindi natin gagamitin separate. Alam na natin na kapag so, dating version, so sa Java, kailangan mo na separate. Diba sa Java, gagawa ka ng separate getter and setter. So, ito naman sa C#. So, automatic. So, ibang version. So, hindi to gagana sa iba. So, I guess, so, kailan ba ito? Anong version to lumabas? So, nakalimutan ko. So, tandaan nyo, hindi lahat ng, pag nasa trabaho kayo, so, may legacy kayong code, kung anong version ng ginagamit yung C#. So, depende yun, hindi nyo pwedeng gamitin yung bago. So, tandaan nyo. So, ibang topic yun. So, ayan, getter and setter. So, automatic na pag ginamit nyo ito, in-equal nyo something, gagamitin nyo itong get. So, yung set, kapag, set, tapos yung get, pag ginamit sa console, ipiprint niya yung, kung anong value. So, ayun yung properties. So, okay, so, yun. Huwag natin ganun patagalin yung tutorial. So, one more time. Ano ba yung natin? So, getter and setter. So, yeah, so lahat na to. Dun na madali lang. So, okay, dun na tayo sa next tutorial natin.